Isa pong maulan at lumilindol na umaga sa inyong lahat mga kaparokya at mga kasambuhay. May ulan na, may pandemya na, may lindol pa. Pero alam niyo po, sa mga taong matindi ang pananampalataya, Laudator Jesus Christus. Purihin ang Panginoon, sapagkat lahat po ng ito ay pagpapadama ng kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ang may lalang, ang Diyos ang may likha at may kapangyarihan sa lahat. Ako po si Father Domi Guzman, Society of St. Paul, All for the Gospel, Kura Paroko ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, Lungsod, Pasay. Ito po ang kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau. Ito rin po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Lungsod, Pasay at sentro ng debosyon sa Mater Dolorosa de la Pieta. Ngayon po, sa awa ng Diyos, sa gitna ng lindol, pagpapamalas ng Diyos ng kanyang kapangyarihan, tayo po ay nasa Sabado ng ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. At tuloy-tuloy po tayo sa pagbabasa, pag-aaral ng mga talinhaga ng Panginoon tungkol sa kaharian ng Diyos, kaharian ng langit, kung tawagin ni Mateo. Sa Mateo chapter 13, verse 24 to 30, ang atin pong pagbasa. Isang malaking tanong ng marami ay ang tinatawag po na existence ng kasamaan, halos side by side sa gawain ng Diyos sa buong sanlibutan. Meron pang ang ibang mga nagtatanong kung ang Diyos ang kaisa-isang lumikha ng lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita, lahat ng bagay na umiiral, saan nanggagaling ang masama? Tatlong parabola o talinhaga sa Mateo 13 ang nagbibigay po ng explanation at illustration tungkol sa pinanggagalingan ng kasamaan sa gitna ng mabuting binhi na itinatanim at itinanim ng Diyos. Ang Diyos na pawang kabutihan at kagandahan. Isa na po riyan ang ebanghelyo natin sa araw na ito, the parable of the wheat and the weeds, talinhaga ng trigo at ng damo na kung tawagin po ay tares o darnels, mga damo na kung titignan sa malayo ay hugis na parang mga trigo. At sa pamagitan po ng ebanghelyo natin sa araw na ito, 5 napakagandang words of wisdom ang ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon. Unang-una, ang kasamaan na inihahasik at ating nararanasan sa gitna ng kabutihan at kagandahan ng Diyos ay gawa ng kaaway. Subalit ang kaaway ay hindi po katumbas na oposisyon. Hindi po katumbas na oposisyon ng kaaway, kung hindi isang rebellious subject ng Diyos. Kung ganon, at dahil dyan, itong kaaway na ito, na alam niyang hindi siya katumbas ng Diyos, ay gumagawa sa kadiliman. Ito po si Taning o si Lucifer kung tawagin,
ang bumagsak na anghel kasama ang kanyang mga alipores. Pangalawa, yung panghihikayat ng masama, enticement of evil, ay sa pamagitan ng tinatawag na imitation. Imitation. Oo. Ang kasamaan, itong si Taning, ay magaling sa counterfeiting. Paggawa ng, ano bang tawag nila dyan sa Green Hills, no? Ano po yan? Hindi po yan imitation, sabi nila sa Green Hills eh. Yan po ay A1. 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 No? So, counterfeiting or imitation. Evil produces counterfeit gospel. Galatians chapter 1 verse 6 to 9. Counterfeit righteousness. Romans 10, 1 to 3. Kaya nga po, ang kasamaan, si Taning mismo ang Antichrist, no? Huwag na tayo maghanap ng iba pang Antichrist. Si Taning ang Antichrist, no? Pangatlo, ang kasamaan ay sumisingit kapag tayo po'y tutulog-tulog o natutulog. Oo, sumisingit. Kaya nga po dapat palagi tayong masigla, mapagmatyag sa atin pong pananampalataya. Pang-apat, ang ating gawain, sinabi nga po ng Panginoon sa parable, ay hindi yung pag-aalis, pull up at pull out ng mga tares, mga darnels, mga damo. Ito po ay gawain ng Diyos. Siya lang ang may kapangyarihan sa mga damo, sa mga dawag, at sa trigo. Ang ating pong gawain ay magtanim ng kabutihan. At sa ganon, tuloy-tuloy ang kabutihan sa gitna ng kasamaan. Sapagkat hindi po tayo ipinadala upang maging mga detectives, kung hindi mga evangelist, tagapagdala ng mabuting balita. At panlima, mga kapatid, God takes care of everything. Ang Diyos lang ang nasa ibabaw ng lahat ng bagay. Isang bagay ang sigurado. Pwedeng magtanim at magsingit ng kasamaan si Taning sa gitna ng ating kadiliman at pagtutulog. Ngunit hindi rin pwedeng bunutin ni Taning ang gawain ng Diyos. Ang gawain ng pagbubunot, Diyos lamang ang mayroong kapangyarihan. Wow! No? So, sana po naka-inspire po itong ating ebanghelyo sa umagang ito, pagkagising sa umaga, sa gitna po ng pandemya, gitna ng bagyo, baha, gitna ng lindol. Ang Diyos ang may kontrol, ang Diyos ang nagbubunot, tayo po'y tagatanim lamang. No? Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost, ito pong atin pong pagkagising sa umaga sa inyong timeline, timeline ng kaibigan, timeline ng parokya, timeline ng atin pong mga faith-based organizations. At introduce po sa lahat ang atin pong evangelization channel, YouTube account Domi Guzman, Facebook page Pagkagising sa Umaga. Ayan. At ngayon naman po, hayaan yung batiin ko ang atin pong mga online parishioners na nanggagaling naman ngayon sa atin pong mga Marian at family at marriage apostolate. Ayan. Inuuna po natin ang Cenacle Group ni Sister Leti Siquia, Evelyn Del Rosario, Amelita Dairit Guevara, at Disa Celis. Holy Family Marriage Encounter Community, ang Glenn Marlin Sinaon and Family,
Malu and Jojo Punsal and family. Huy, belated happy anniversary kay Malu at Jojo Punsal. Tata at Dong Salbanya, Edna at Gary Salmingo, Pong Nops Barroso, Apple Chris Yuson, Dong Babet Bayarkal, Kawi RJ Kiambao, Don at Claire Aribe, Webster at Gemma Morillo, Yusen Olive Espinosa, Archie at Kiara Magsombol, RP Jackie Velasco, at ang eternal member ng Holy Family Marriage Encounter Community, Bishop Paul Hausian, SBD, Bishop ng Abra. Special prayers para po kay Bibian, Jojo at Roby, kay Cecil Tuason Clemente and family, kay Seferina de Guia at Albert Yap and family. Gayon din po pagbati sa kabuuan ng Marriage Encounter Foundation of the Philippines sa pamagitan po ng President Copol, Tito Robert, Tita Tinet Abentajado, at ang buong MEFP Board of Directors, kinabibilangan ng Dr. Mario at Dr. Flor de Lisa Adraneda. Pagbati rin po sa inyong pamilya, sa inyong mga kulig sa medical profession at sa MEFP East Cluster at gayon din po sa North Cluster. Pagbati rin kay Carmelo at Nerissa Francia. Gayon din po binabati natin ang mga members ng St. Joseph the Worker Prayer Group. Rolly Vicky Inesio, Jo Hill Salvador, si Dong Joy Rojas Lara, kasama po ang kanilang mga anak na si Lia at Julio, si Joanne at Brix Escanio, malapit na mag-birthday ang Kuya Brix, no? Angie Ipe Inocencio, Arlene Henry Tenefrancia, Roque Beloy Tatlong Hari, Boli Lani Gabino, Roel Rochelle San Vicente, Jim Joy Rico Hermoso, at si Alma Gonzales and family. Gayon din po, binabati natin ang Mater Dei Marriage Encounter Community, kinabibilangan ni Ding Susan Mayor, Abet Koy Pangkog, Edgar Lulu Aitona, Pris, Vicky Contreras, Omar Rose Mayo, Ben Leti Bernardo, Rock Chris Bulacan, Freddy, Miriam Santos, Cyril at Benigno Jimenez, Fegubalia and family, Demet at Rose Araniego, Romel at Josie Asierto, Leonie at Rodora Bohol at Romy Remy Lagman. Ngayon po'y ating italaga ang maghapon to spend the day well. Dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon all of us. Guard our minds, our hearts, our senses, that we may never commit sin. Sanctify our thoughts, affections, words, actions, that we may please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you. Jesus and Mary, give me your most holy blessings. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Alleluia!